Humarap si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay sa budget ng Office of the Vice President. Nagbunso dito sa privilege speech ni Manila Representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP. Isa yun sa mga hindi nagustuhan kasi ni VP Sara na bungad pa lang talagang naka-attack mode na kagad itong mga kongresista natin na ramdam ni VP Sara na talagang ang target siya. So, kumbaga dito, pinagbigyan yung privilege speech, yung opening privilege speech nitong kongresista na to, parang hinayaan mo ng kumbaga, pinadama muna ni VP Sara. So, parang dito, parang kumbaga sa makina na sasakyan, pinainit niya muna yung mga makina nitong mga kongresista na to. Tapos bigla niyang bubuhusan ng malamig na tubig para alam niyo yun, biglang mag-contrast yung mga nila, mga muscle nila. Alam mo yung parang kontragulat, parang gano'n nangyari rito eh. So hindi nila inaasahan kung ano yung gagawin dito ni VP Sara. So na-outsmart sila rito. Kumbaga rito mga naka-attack mode na. Maiinit na yung mga makina nitong mga kongresista na to na anytime, bigyan lang sila ng pagkakataon na makapagtanong. Talagang, alam niyo yung raratratin na kagad nila si VP Sara pero hindi to ginawa ni VP Sara. Isa pa lang ng pagdinig, mainit na ang balitaktakan ng tumangging manumpa ang Vice Presidente. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Kita niyo yung gesture na yan, yung pagkasabi niya na wala yan sa rules, ang witness lang ang nag-oath, ang resource person, hindi sabay ganun yung nagpamewang, ano bang tawag dyan, yung basta bigla siya nagganyan ng gesture. Strong message yan na sinasabi niya na mas matalino ako sa inyo, hindi niyo ako kaya. Dahil kumbaga dito kasi sinasabi ni VP Sara, by the book tayo. So, nagpadala kayo ng letter, sabi nyo, resource person ako, at nakalagay dyan, ang witness lang ang mag-oath to take. So, dito, pinaalala niya lang sa mga kongresista na sundin nyo kung ano yung rules. Kagaya ng rules sa budget. 'Di ba? Kung, dito kasi parang pinalalabas kasi dito ng parang chairman nitong committee na to, na same lang yung resource person tsaka yung witness. Kaya kailangan din mag-take ng oath dito ni VP Sara. So parang ang dating dito kasi, yung budget ng presidente tsaka budget ko is pares lang. So bakit bigla yung sasabihin na kailangan ko mag-oath which is wala naman dun sa rules. So same thing doon sa budget niya na bakit ako lang yung binubusisi nyo, bakit yung iba hindi nyo binubusisi. Wala rin naman sa rules yun. Na ako lang ang dapat ang busisiin ng budget. Kaya nga rito yung ganyang gesture, parang pinaalala niya rito na hindi kayo sumusunod. So yung pagiging stricto, kumbaga dito ginamitan na dito ni VP Sara ng by the book. Ngayon, nakalagay sa letter ninyo, ang mag-take lang ng oath is yung witness at ang resource person ay hindi. So, bakit ako susunod doon sa gusto nyo mangyari na which is wala naman sa rules? So, parang kung nasa rules yan, okay, sige. Tuloy natin yan. Pero dahil nga wala sa rules, pumalag si VP Sara. At ito yung nakakagulat Ito yung maganda nangyari kasi rito Mukhang nag-usap itong si VP Sara at si Gloria Macapagal-Arroyo. Kasi kung mapapansin nyo, na, di ba, yan yung naging depensa ni VP Sara. Tapos biglang sinugundahan. Kumbaga, binigyan ng pinatotohanan, pinatotohanan ni Gloria Arroyo, yung rules na sinasabi ni VP Sara na hindi naman ako resource person, hindi ako witness, resource person ako. Kumbaga magkaiba yung sinasabi ninyo. Kasi ini-insist nitong presiding chairman na to,
na parehas lang naman daw yung treatment nila sa witness at saka sa resource person. Kaya obligadong mag-take ng oath lahat ng iniimbitahan nila. Pero syempre, hindi pumayag si BP Sara, pinalagan niya to. Yun yung isa sa mga ikinagulat nitong mga kongresista na to. Dahil syempre, kapag hindi nag-take ng oath itong si BP Sara, kumbaga pwede na nilang kapag nag-take ng oath si BP Sara, kaya na nila itong brasuhin. Kasi nag-take ng oath, kumbaga nanumpa ka na eh. So, pasok ka na dun sa banga ng may batas kasi sila diyan na kapag nag-take ka ng oath, kumbaga under ka na nila ng kapangyarihan nila. So, magagawa na nila yung gusto nilang gawin. Unlike kung hindi ka magte-take ng oath, so pwede kang tumanggi sa mga gusto nilang mangyari. So, mangyayari dito, na-outsmart sila. Kumbaga rito, hindi nila mababraso si BP Sara, hindi nila mapipilit na sagutin yung mga tanong na gusto lang itanong. So, ang nangyari, bigo na naman sila sa mga plano nila na gisahin dito si BP Sara tungkol dito sa confidential funds niya. Na, alam niyo, nakakasawa na eh. Mamaya, paliliwanag pa rin dito kung bakit nakakasawa na yung nangyayari rito na parang pinangungunahan nila eh, yung yung report ng COA. So, wala pa yung final result para doon sa notice of disallowance ni BP Sara ng opisina niya. Pero dito sa mga kongresista, pinalalabas nila na mali na yung ginawa ni BP Sara doon sa kanyang paggamit ng pondo kasi kumbaga yung notice of disallowance na inisyu ng COA para sa mga kongresista, guilty verdict na yun, na misuse na yung budget niya. So hindi nila binigyan ng pansin yung paliwanag dito ng COA. Sa kanila, yung notice of disallowance is a sign of guilt na yon na mali yung paggamit ni BP Sara. So, dito lang, kumbaga rito, mapapanood natin dito kung paano sinugundahan ni Gloria Macapagal-Arroyo. So, paano natin nasabing sinugundan or parang nag-usap na tong dalawa? Kasi naka-prepare na yung sagot ni ni Madam Gloria Arroyo eh. So siguro bago sila pumunta diyan, kumbaga alam na ni Arroyo na i-insist ni BP Sara na hindi siya magte-take ng oath. So nag-ready na ng isasagot or ng sabihin natin ng jurisprudence si Gloria Arroyo para backupan yung sinasabi dito ni BP Sara. Ma'am, ano lang po yun eh.